sa kanilang paniwala na hayamo't matatakpan din yan. Yan, oo. Gumawa tayo ng maraming issue, pampatakip, Oho. pantakip. Ha? Oo. Paano mo tatakpan yung nalimas na kabangbayan? Yun na nga. At saka gusto ko kasing, alam ba kayong planong ipatawag si Adrian Bersamin dyan sa ano? Kasi yun ang parang hinahanap na marami ngayon. Yan daw ata ang, anong tawag ito? Ang pwedeng magsalita at maraming sasabihin sen eh. Wala na bang hearing? Ang pinag-uusapan dyan kung paano tatratuhin yung majority report. Kung magkakaroon nga ng majority report. Oo nga pala, draft pa lang kasi eh. Magtatalo pa ron eh. Oho. I-adapt pa yun eh. I-report yung magkakaroon ng ulat o report ang committee, Blue Ribbon Committee, kapag ka ito'y napirmahan na ng minimum of 11 members. Oho. Ganun pala ang proseso nun, no? Oo. At doon mo questionin ngayon dahil kinakailangang panindigan nila yon Opo. sa plenary. At doon babangon lahat ang mga issues. May ganun pa pala, no? So, bilang chairman ng Blue Ribbon, tatayo ka doon. Ito na ang ating majority report ukol sa Blue Ribbon Committee. Imbes na kasi yan ang pag-igihan niya. Oho. Kung ano-ano na naman ang... Kaya tuloy, may sinasabi si Nelson kanina eh. Oho. Di ba? Yun na nga. Ano ba sinasabi mo, Nelson? Mukhang mayroon ka bang i-complain? Mukhang may balita ko, magka-file ka ng ethics complaint sa Senado. Ayun nga yung iniisip ko dyan. Kasi kapag may ganyan, na ito kahit hindi naman senador, di ba? Oo. At gumawa ka ng statement na minali-mali mo, pwedeng yan, parang isang pa ng reklamo talaga yan. Kung senador, sa ano ito? Sa ethics complaint. Siguro sa simpleng mamamayan, ordinaryong mamamayan, depende sa bigat ng pinagagawa niya. Pwedeng cyber libel yan eh. Ayun nga po. Yan, oo. Ngayon, kung ito'y ginawa ng isang senador, hayaan mo na yung cyber libel kasi mas malaki ang pananagutan niya na dapat maghayag ka lang ng kung ano yung katwiran, kung ano yung katotohanan. Huwag mong imamali. Opo. Huwag kang manliling lang, huwag kang manliligaw ng tao. Isa sa tungkulin ng isang senador yung pagpapahayag ng tama para kasi tinitingala kayo ng mamamayan na pinagtiwalaan kayo ng mandato na magsilbi kayo ng tapat. Opo. Di ba? Kaya nga po, honorable ang tawag eh. Gagawa ka ng ganong klaseng naratibo, ibang-iba doon sa tunay na nangyari. May siguradong sa ethics committee ang bagsak mo eh. Alam mo, sa totoo lang, meron na ako draft niyan eh. Inaayos na lang ang ilang mga ilang bahagi sapagkat gusto ko talagang ilitaw yung mga pinaggagawa niya patungkol sa isang naratibong taliwas sa tunay na nangyari. Sa aking palagay, hindi pwedeng palampasin itong ganito, Jen. So ang inyong opisina ay maghahain ng ethics complaint? Yun ang magiging direksyon namin, Jen. Ganun po. Mabigat po yan, Sen, ano? Ang dahilan po ay... dahil gumawa ka ng isang naratibo na pinalilitaw mo, ako pang gumawa niyan, ako nagsabi niyan, hindi naman ganyan na sinasabi ko. Ayun. Para sa ganun ay ma-agitate mo yung tao na magalit sa akin. Opo. At na-agitate nga nila sapagkat meron na nagsasabi, nagagalit ang mga kababayan natin na nakatira dyan sa Pag-asa at sa iba't ibang features na inoccupy ng ating mga kababayan. Hindi naman nila alam na wala naman ako sinasabing ganun. Sila yung gumawa, kagaya ng palagi nating sinasabi, mahilig silang gumawa ng isang bagay, gagamitin nila yung tinatawag nating straw man fallacy. Opo. So maglalagay sila ng isang tao sa pagitan ng mga straw. Strawman. Bubugbugin nila yung... samantala, tsaka ngayon, hindi naman yun ang tunay na tao. Yes po. Pagkatapos, may iwasan mo ngayon yung tunay na nangyayari. Ganyan ang palagi nilang ginagawa eh. At halatang halata naman yan. Panglilihis nga po kapag gano'n, Sen, ano? Naipakita ko na. Yung mga tanong ko, sinasagot sa ibang aspeto ng aming ipakikita ko yung mga yung meron namang official na transcript diyan eh. Nung nagtanong ako, dapat kunin mo do sa sagot na nakalagay sa transcript. Kukuha ka doon sa isang tanong na malayo doon sa pahina ng transcript eh. Pinag-in-splice niya
pinagdugtong-dugtong niya ang hindi magkakadugtong talaga. Oho. Anong ibig mo sabihin? Ba't mo ginagawa ito? Anong pakay mo? Anong motibo mo para gawin yon? At sa bandang huli sabihin, congratulations na tapos dahil sa... Para lang palitawin niya na gano'n nga yung sinabi ko at gano'n nga yung sinagot nun. Ayun. Na gusto kong makita, ano yung motibo mo? Oho. Di ba? Ngayon pala, wala pa namang sagot itong kampo nila, Sen. Na ano? Dun sa inyong reklamo. Ngayon pa lang natin. Ngayon ko lang naman natin Ibig sabihin, natin. dun sa statement na ginawa nyo noong Friday, wala pa siyang Wala akong makita. Wala pa. Kasi hindi Wala naman niya matatanggihan sapagkat kinuha natin doon sa sarili niyang Sariling page. page kasi nakalagay yung pangalan niya doon eh. Yes po. Hindi niya matatanggihan na ginawa niyo. Ngayon itanong ko sa kanya, bakit mo ginawa ito? Ba't mo pinalalabas na meron akong sinabing ganyan, na wala naman akong sinabi? Oho. Nasabi ko lang yon pero sa isang bahagi na hindi naman niya sinagot ng ganyan. Ba't pinilit mong ilagay yung sagot na wala naman dyan? Oho. Oh, nag-succeed ka para i-agitate mo yung tao. Ba't gusto mong magalit sa akin ng tao? Oho. Hindi ba? Oho. Ganun ba yung trabaho ng isang senador? Magalit sa kapwa yung senador, ano? Nang wala naman akong ginagawa. Oho. Oho. Wala naman akong sinasabi. Ang akin lang naman pakay, liwanagin natin ang lahat na issue na malabo. Ayun. Para sa kapakanan ng mamamayan. So yun. Yun pa lang latest. Ngayon lang ninyo binanggit po yan sa palatuntunang sa ganang mamamayan, Sen, ano, na ang inyo pong tanggapan ay... Hindi kasi po pwedeng hindi natin na itama yung mali. Opo. Ako kahit sino yung makalabang ko pagkamali, talagang itatama ko yun. Lalong-lalo na kung ang nasasalaulan na ay yung ating mga kababayan. Isip-isipin mo, pag-isipan nila ako ng ganun. Dahil nga, inilagay sila sa kalagayan na mag-iisip sa akin ng ganun. Opo. Samantalang hindi ko naman ginawa yon. Katungkulan ko na itama yon. Kahit saan kami makarating. Aha. Okay. Malinaw po yan.